sampung top 10 killer diseases sa Philippines. Number 1, ano nga yun? Heart diseases. So, ischemic heart disease. Pangalawa, ano? Stroke. Pangatlo, cancer. Pangapat, sa respiratory. O, panlima, mga diabetes, and so on and so forth. So, kung titingnan nyo, sa medical, iba-iba ang paraan ng pagbulong. Iba-iba yan, or paraan ng paggamot. Nagbibideo pa lang. Iba-iba ang paraan ng paggagamot yan. Pero sa naturopathy, iisa lang. Lahat ng sakit, according sa lahat ng mga expert na pinag-aralan namin, disease is just accumulation of waste products. First principle of nature cure, disease, ang pagkakasakit ay pagtambak lang ng dumi. Oo. Toxins, heavy metals, parasites, chemicals, preservatives, anything. Okay? So, therefore, ang pagpapagaling is walang iba kundi kabaliktaran ng pagtambak ng dumi. Anong kabaliktaran ng pagtambak ng dumi? Paglilinis or cleansing and detoxification. Okay. So, again, ano ang organ na nagde-detoxify? Liver. So, paulit-ulit po ni Dr. Edward Group, lahat ng sakit ngayon, lahat ng health issues talaga, heal and cleanse the liver. Heal and cleanse the gut. Yun lang. Dalawa lang ang tinuturo niya lagi. Paulit-ulit yan. Kasi we are living in the chemical age. Ang daming virus ngayon, chemicals, preservatives, hormones, kung ano-ano mga parasites, mga pathogens. Liver po ang nagsasala niyan. Wala namang iba. Liver. Therefore, ang burdened na organ is walang iba kundi si liver. Pag may sakit ka sa thyroid, liver ang may problema. Bago pa nakarating yung toxin sa thyroid, liver ang natambakan. Kaya hindi makapang-function ng maayos ang thyroid, ang brain, ang heart. It's because yung mga dumi or toxins na dapat sana ay naisala at nailabas ng liver papunta sa colon or sa bituka, hindi niya nagagawa. Nag-leak. Nag-ikot-ikot, naging systemic. Umiikot-ikot, nakarating sa heart, sa brain, sa iba't ibang organs. That's why, nagkakasakit ang mga tao na kung ano-anong pangalan. Minsan, pinatawag nilang autoimmune disease, minsan, asthma, minsan, rheuma, arthritis, ang daming pangalan. Pero ang pagkakasakit, pagtambak lang ng mga waste products, toxins, chemicals, parasites, heavy metals, and other foreign matters sa ating katawan. So, ngayon, sa madaling salita, ang liver ang dapat natin tutukan talaga. So may tinatawag tayong three phases of liver detox. 3 phases of liver detox. So, ibig sabihin, ang ating katawan may kakayanan naman pala na gumaling or heal itself. Diba? Provided, ibigay mo yung tamang sustansya, tamang nutrition. Tama ba? Tama? Yes. Oo. Pag binigyan mo ng tamang nutrisyon yung kasambahay nyo or sundalo or trabahador, malakas yun magtrabaho. Pero kung gutumin mo yan, walang tulog, patrabahuin mo, sige daw, hindi yan maka-function ng maayos. So, ang katawan, pag nasa tamang sustansya, gagawin niya yan lahat. Pero pag tambakan mo ng dumi, kulang pa sa nutrisyon, wala. Manghina yan. So, sa 3 phases of liver detox, number 1, ito yung breaking. So, number 2, conjugating. Number 3 is eliminating. Okay. So, sa breaking, dito ay, ang lahat pala ng toxins, tandaan natin, karamihan ng toxins ay nasa fat-soluble na form. Ibig sabihin, alam niyo yung grasa, di ba? Hindi siya matanggal ng tubig lang. Tama? Oo. Ganun ang toxins.
para siyang wax or sebo, hindi mo pwedeng matanggal lang ng tubig. Kasi fat soluble nga siya. Fat soluble. So, ngayon, ang gagawin ng katawan, itong toxin na to, by the way, sa Bible, Leviticus 3:17, sabi ng Panginoon, huwag ninyong kakainin ang taba at dugo. Alam niyo kung bakit? Kasi sa science, ang fats, nandun yung toxins. Fats, nandyan yung toxins. Halimbawa, ito yung fats. Ito yung fats. Nandyan sa loob yung toxins. Huwag niyong kakainin yan kasi toxins yan. Pero pag kinain talaga naman, masarap. Halimbawa, chicharon. Ewan ko kung yung mga iba nakakain, masarap daw talaga. Di ba? Pero taba yan. Pero basura yan. Oo. So, ayaw ng Panginoon na magkasakit ang bayan niya, kaya Leviticus 3:17, it's a perpetual sa kanilang generation na bawal or huwag kakainin ng ang taba at saka dugo. Okay? So ngayon, yan ang purpose ng Panginoon. Ayaw niya na magkasakit. Ayaw niya na magkasakit ng kanyang bayan. Ngayon, ang mga toxins, ito yun, fat soluble siya. So, ang gagawin ng katawan, i-break. Kailangan niya ma-break down into metabolite. So, ang tawag dito, pag nahati na or na-break, is metabolite. So, ang metabolite, nagiging 100 times ang toxin. Ang toxicity rather. Kapag walang mga antioxidants, delikado. Kasi, yung steady lang sana na toxin, pag hinati, biniak, ay mas lalo nagiging toxic siya. Kaya dapat may taga-bind or taga-dikit pa doon. Ang tawag doon is antioxidants. So dito tayo. So kailangan ng maraming antioxidants. Ano ba yung trabaho ni antioxidants? Ang antioxidants, siya yung mga panlaban sa free radicals. Ang free radicals, siya yung mga, kung illustrate ko, sila yung mga magnanakaw, hold-upper, hijacker, nangunguha. Yan yung taga-gulo sa society. Ito namang antioxidants, mga charity, philanthropist, taga-bigay. Kasi may extra silang isang electron. So binibigay nila yon para, kumbaga, tumahan na yung maingay or mga nagreklamo. Itong mga magnanakaw, terorista, yun yung binibigyan ng antioxidants. Free radicals yung mga magnanakaw. So, ngayon, ano yung mga mayaman sa antioxidants? Ang number 1 is beta-carotene. Beta-carotene. So, saan ito nakukuha? Carrots. Tapos, ito rin ay Tomato. nakukuha sa mga green and yellow vegetables. Green and yellow vegetables. Okay? Tapos, pangalawa na mayaman sa antioxidant is vitamin C. Vitamin C. So, ascorbic acid dyan, pero in nature, dinesign ng Panginoon na kailangan kasama siya ng bioflavonoid. Ang bioflavonoid, siya yung kulay puti sa ilalim ng balat ng citrus. Di ba pag nagbabalat ng orange, yung mga putik na naiiwan, huwag niyong tatanggalin yun. Yung iba, talagang nililinis, nandun yung bioflavonoid. Mas na-absorb ito ng maayos kapag mayroong kasamang bioflavonoid. Okay? Next, another is vitamin E. Pangatlo sa mayaman sa antioxidant. Saan siya nakukuha? Sa mga seeds, nuts, avocado, olive oil. Beans. Okay? Next, ano pa ba yung kailangan dyan? Vitamin E, kasama po dyan yung soy. Soy. So, yung soy milk, makakatulong po yan. At saka, kasama rin po dito yung glutathione. Alam niyo kung saan anong gulay ang mayaman sa glutathione? Carrots. Carrots. So, bukod sa mayaman siya sa glutathione, mayaman din siya sa beta-carotene. Kaya, mapapansin mo kapag nagki-cleansing, carrot talaga ang laging hindi mawawala. Doon sa Natural Remedies Encyclopedia, carrot plus apple. Kasi yan yung pang-liver talaga.
Okay, pang-liver yan. So again, lahat ng may sakit, cancer man yan, diabetes, autoimmune disease, liver ang may problema niyan lahat. Lahat, kahit anong sakit mo, liver talaga. Kasi siya yung tagasala ng virus, bacteria, etc. Siya rin yung, kung malakas siya, masasala yan lahat. Okay? So, although yung mga virus, sinasala din pala yan ng lymphatic system talaga. Next is, maliban dito sa carrots, pati po yung cabbage mayaman din sa glutathione. Mayaman sa glutathione. Then, kailangan din po natin dito ng B-complex. During 3 phases of liver detox, ang B-complex, siya yung parang extra battery, taga-push para maituloy-tuloy yung detoxification process. Then, kailangan din po natin dyan yung minerals, kagaya ng magnesium, zinc, selenium, potassium, Copper. at molybdenum. Oo. So, alam nyo, ang sinasabi ng maraming mga expert, sa lahat ng mga may sakit, ang pinaka-mineral na bagsak, magnesium. So, saan nakakuha yung magnesium? Diyan sa mga beans, seeds, nuts, at saka green leafy vegetables. Okay. Then, kailangan din po natin ng herbs. So, ang tinuturo dito ni Barbara O'Neill, milk thistle, at saka dandelion. So, ito yung dalawang sikat na herbs for the liver. Tapos, meron din po tayong kailangan na fatty acid, yung omega-3 fatty acid. So, omega 3 and 6. So, saan nakukuha yan? Ang pinakamataas is flaxseed, then chia, then walnuts. So, yan po ang pinaka-safe source ng omega-3 kasi meron din yan sa mga isda. Pero ngayon, mayaman sa tawag nito, mercury ang mga isda. Then, pagdating naman sa phase 2, dito na tayo sa conjugating. So, kailangan, pag sinabing conjugate, i-connect yung na break, di ba? Nagkahiwalay na yung mga toxins, naghiwa-hiwalay. Kailangan i-bind yun doon sa amino acids. Sa mga amino acids. Kasi, pag na-bind na siya sa amino acid, nagiging water-soluble na siya. Pag water-soluble ang toxin, mas madaling ilabas na safe sa katawan. Okay? Mas safe na itapon sa labas ng katawan. So, tandaan natin 5 ang labasan ng dumi: colon, liver, kidneys, skin, lungs. Pag may mga skin issues, ibig sabihin yan yung colon, yung liver, yung kidneys, may mga bara, may mga toxins, medyo dumadami. Kaya, ang emergency exit nilalabas sa balat. Okay? Then, sa phase 2, ang kailangan naman nating mga sustansya dito ay mga protein at saka sulfur. So, ano yung mga mayaman sa sulfur? Broccoli, cauliflower, cabbage, radish, onion, and garlic. Okay. Yan po yung mga mayaman sa sulfur. At the same time, ang mga sulfur bearing amino acids kagaya ng cysteine at taurine, nakukuha po yan sa mga legumes. Ano yung mga legumes? Yung lentils, white beans, green peas, mga beans, mga peas, mga ganun. Black beans, ayan. Garbanzos, pwede po yan dyan. Tapos, ang mga legume pala, pag nilutuan mo pa kasama ng garlic and onion, mas tumataas ang sulfur content nila ng legumes. So, kaya mas maganda talaga na, di ba, ang pagkain na ni-request ni Iso, lentils po yun. Kaya dinisign talaga ng Panginoon yung mga beans, seeds, nuts, huwag nating mawawala sa atin. Kasi pag gulay lang, vegetarian, reformador kaya, pero gulay lang, hindi balance. Dapat may protein talaga. Protein. Beans, seeds, nuts, mushrooms, non-GMO tofu, at iba pa. Okay?
Kasama rin po dito pala sa conjugating or pag-didikit pagbabayan is yung turmeric. Turmeric. So, kailangan natin si turmeric at saka yung milk thistle. Yung milk thistle. Okay. Okay. Pagdating naman po sa pangatlo, sa phase 3, kailangan po dito ng sustansya na omega-3 and omega-6. Ito yung nagpapatulong sa mga cells na parang maging fluid, mabilis lang siya, dudulas lang yung mga dumi. Oo. So ano yung mga nakakatulong para mangyari yan? So kailangan po natin dyan yung olive oil, flaxseed oil, ano ba? Chia seeds, walnuts, sunflower seeds, at saka almonds. So yan, yung mga protein. At saka yung mga seeds, beans. Yan po, kailangan natin yan. Kaya sa mapapansin nyo kapag nag-cleansing, ay kasama talagang olive oil. Pang-flush din siya, pang-cause ng fluidity. Oh. So, yan po. Tapos, mayroon ditong liver cleanse na pwede nyong gawin sa 5 days magkakasunod. Yung liver cleanse na to ay napakasimple lang. Ang kanyang ingredients ay 1 cup fresh orange and lemon juice. So, 5 days liver cleanse. So, ang ano is 1 cup ingredients, orange and lemon juice. Tapos, haluan daw natin ng 1 cup water. 1 cup water. Then, 1 clove or isang butil ng garlic. Tapos, haluan natin ng 1 tablespoon of olive oil. 1 tablespoon of olive oil. Then, 1/2 teaspoon of chopped ginger. Ano ba? Yes. 1/2 teaspoon of chopped ginger. Okay. Ihahalo-halo natin yan, pero i-blend natin yan, blend all ingredients, tapos iinumin natin wala pang laman yung tiyan pagkagising natin. Tapos, this is the dose on day 1. Ito yun. Pero pag day 2, i-double natin yung garlic at saka yung oil. So, garlic, ito yun, at saka yung oil. On day 2, magdodoble siya, times 2. On day 3, magiging times 3. Tapos, on day 4, babalik siya sa times 2. On day 5, balik siya sa times 1 lang. So, ganun siya. Napakasimple lang. May isang doctor din, si Dr. Jana Smith. Ang sabi din niya, 15 ml lang ng olive oil, parang isang kutsara lang yun, plus 15 din ng tawag dito, Lemon. Kaya calamansi. or calamansi. Every day, 5 days, yung fatty liver mo pwede matanggal din. So, di ba napakasimple lang ng mga ganito, pero sa, may mga fatty liver, pag nasa tawag doon, sa medical, or ang tawag doon, kung nag-assess, Oo. parang hirap-hirap sila kung paano gawin. Pero ito lang naman kasi Ang dami pang gamot. tingnan mo, ang labasan, nadulas. Colon, liver, kidneys, skin, lungs. Analyze natin, solid waste, dyan yan sa colon, sa pagdumi. Yung fats, sa liver yan nilalabas. Yung kidney, yung mga liquid naman na waste. Yung skin, ganun din. At saka yung ibang dumi or mga toxins na pwedeng ilabas sa skin. Yung lungs, ito naman yung air. Carbon dioxide. Carbon dioxide and other nitrogen, etc. So, ito lang naman yung yung dapat nating ayusin talaga. Kasi, kumbaga, siya yung puso ng excretion, ng paglabas ng dumi.
more than 500 ang functions niya. Kaya kapag baldado yan, sigurado yan. Pag hindi nyo na masala yung triglycerides, yung fats, ano pa, LDL or bad cholesterol, tataas talaga yung blood pressure. And pag Uric tumaas yung acid. blood pressure, pasunod-sunod na rin yun. At kung ano yung mahina mong organ, pasunod-sunod na rin yun. So, alam niyo sa naturopathy, napakasimple lang talaga. Linisin natin yung bituka, paano? Kung tama yung pagkain, kaya tinuturo ng Bible testimony, back to the original diet. Fruits, grains, nuts, vegetables, beans, seeds, nuts. Pag binalik natin doon, kompleto na yung sustansya para i-detoxify din ito. Di ba? Napakatalino ng Panginoon. Pag dinagdagan mo pa ng herbs, madi-detoxify talaga. Pag may fiber pa, pag may exercise pa, pag laughter or may kasayahan pa, it's a good medicine. Water, sunlight. Tapos mas maganda, nakakadalawang dumi sa isang araw. Dalawang beses. So, mapapansin niyo talaga, madali lang naman talaga ang science at masaya, ang science of natural healing. Kailangan lang natin magka-interest kasi ang daming may sakit ngayon. Bakit maraming may sakit? Kasi yung sistema ng paggagamot sa medical, hindi naman for cure or for healing, for management na. So, tayo na binigyan ng liwanag ng Panginoon, napaka-privilege natin kasi the more na may advanced knowledge tayo, pag pumasok tayo sa bahay na may sakit, advantage natin yun. Mas pag nagtulong tayo, may utang na loob na yun, makikinig na yun sa kung next na sasabihin natin. So, napakaganda nito kasi pwede rin natin itong i-apply sa ating sarili mismo. Pag may sakit sa bahay, nanay, tatay, kapatid, kuya, ate, or sarili, gawin natin ito. Palakasin natin yung ating katawan sa pamamagitan lang ng pagpapalakas din ng liver. So, tandaan niyo po, bago kami mag-cleansing, lagi namin pinapainom ng sulfur-rich juices. Ang sulfur-rich juices, garlic, onion, radish, broccoli, cauliflower. Yan ang preparation bago mag-cleansing. Pampabuka ng labasan ng dumi. Tapos, kailangan may B-complex. Kasama yan para siyang extra charge na magpupush talaga ng detoxification. So, hindi ko nakakahabaan kasi may pupuntahan pa kami. May question po ba? May question? Yes, sige. Yun po para sa liver cleanse. Ano po ang dosage? Once a day? Or Once a day. Okay? May iba pang tanong? Paano yung orange? Seedless. Ay, si Kuya. Sige, unahin mo na si Kuya. Lasa. Ang lasa ng, pag marami naman yung orange and lemon, pag yung lemon na parang may aroma na, na tanglad, masarap naman yun. Pero kung kalamansi, medyo maasim siya. So, ang purpose nitong ginger, kasi pag garlic, pag may parasite ka, medyo masusuka ka kasi bakit nasusuka pag nag-take ng garlic? Sometimes, it's because ang garlic is an anti-parasitic food or herb or spice na pag namatay yung parasite, nag-emit sila ng toxin. Tapos, instead na ma-absorb ng katawan mo, ayaw ng katawan i-absorb, iluluwa mo. That's why masusuka ka. So, yun yung natural na way ng katawan na ilabas yung parasite. Kaya nasusuka pag may tinake na garlic, lalo na kapag raw. Ngayon, para mabalance yun, kaya hinalo si ginger. Pang to sa mga hilo, suka, pagdudual, ginger. So, yan po. Pwede natin gawin to. Kahit kanino, kung may mga kilala kayong may sakit, ituro nyo rin yan. Pero, once na nagturo kayo, lagi nyo pong i-include din na mas maganda po iwanan nyo na yung karne. Ang magandang pamalit dyan, beans, seeds, nuts, lentils, mushrooms, beans, mga ganun. Yun po ang ituro natin. Tapos more gulay, wag processed foods. Kasi sa pagpapagaling or sa natural healing, kailangan yung education. Di ba si Kristo hindi lang siya puro preaching, may teaching din siya.
tapos may healing. Di ba? Or minsan, inuuna mismo ni Kristo, healing. Tapos after that, may teaching siya. May iiwan siya sa'yo, natatatak sa isip mo. So, ganun, yes, sister. Pwede po ba gawin natin yan sa sarili natin? Although wala pa tayong nararamdaman, o hihintayin muna natin kung may masakit. Ayun, magandang tanong. Oo, pero narinig ko na, prevention is better than cure. Oo. So, actually, kapag ang liver natin is optimum, kasi ang sabi ni Dr. Edward Brooks, sa kanilang data na observe billions of people, ang lahat ng tao, majority ngayon they have like 15% to 35% lang ang gumagana ng liver nila sa buong mundo. That's why, ang dami talaga may sakit. Kaya, yung mga may cancer, sabi niya, they just need 9 times liver cleansing and colon cleansing. Ulit-ulitin lang. Actually, may isa pang tinuturo dyan si Barbara O'Neill, yung castor oil. Castor oil pack. Alam niyo yung castor oil, kaya niyang basagin lahat ng bukol, bumps, lumps, and mga inflammations. Minsan may mga kakaibang bukol na matigas na, di ba? Or sa breast, pwede yun, di ba? O kaya sa ovary, mayuma, etc. Ito lang po, ang sekreto, simple lang. 2 towel. Labakara. Pwede na yan, 2. Magkapatong. Then, lagyan nyo dyan. Malapot ang castor oil, parang mas malapot pa siya sa coconut oil. So, ipasarumsog or ipa-absorb nyo ng 30 minutes to 1 hour. So, mag-steady lang muna siya, then siguro pag natulog kayo, pwede nyo itapal kung may mga bukol kung saan man. Then, 5 hours, kahit minimum of 5 hours na nakastay sa katawan mo. Kaya niyang basagin kahit yung mga gallstones. So, ang tinuturo nga dito, pwede nyong before the cleansing and during the cleansing, mag-castor oil pack. Lagyan dito sa may liver. Kasi madudurog niya talaga yung mga tumigas na kung ano pang mga toxins dyan over the years or decades. So, yun. Gawin niyo po. Pwede natin gawin yan. Alam niyo po, marami din pwedeng i-poultice. Activated charcoal, raw unpeeled potato, or yung hindi binalakan na patatas. Igad-gad lang. Tapos bigyan ng konti. Yes, may tanong? Dagdag? Paano kung wala tayong, okay lang bang gumamit ng orange na seedless? Ang seedless kasi hindi talaga siya natural. So, ang ginawa ng Diyos sa Genesis 1:29 may mga buto. So, mas maganda yung may buto. Paano kung wala? Ano yung pwedeng pamalit? Marami namang citrus fruits like pomelo, ano pa ba? Dalandan. Dalandan, marami pa naman pwede natin ipalit. Calamansi at lemon. Calamansi pwede naman. Okay? Pwede lagyan ng honey. Honey. Pag mayroong candida, yeast, overgrowth, or fungi, ma-check niyo yung dila niyo pag yung puti, yellowish, or something may kakaiba dyan sa dila niyo, or sa kuko sa paa, may, anong tawag doon? Fungi. Fungal toe, Oo. o yung ganon sa paa. Wag na po gagamit muna ng honey or any sweets, any fruits For 21 for days. 2 weeks. 2 weeks. Pero may paraan din na may another topic dyan na ang tawag doon is tawag doon fungi and molds detox. Pero pag wala namang ganon, okay lang na. Yes, okay na po ba? May tanong pa, dagdag? Wala na? Yun. So, kapag may mga kasama tayo, may high blood, or may ibang mga nararamdaman, yun, palakasin natin si liver. Tandaan niyo po, yung sulfur-rich vegetables or spices. Yun po. Broccoli, cauliflower, radish, onion, garlic. Gamitin po cabbage. Gamitin po natin yun. Yun pala ang dinisenyo ng Panginoon para pang-detoxify. Pang-detoxify. So, pag may mga nararamdaman kayo at medyo bloated din kayo, yun, gawin niyo po. Mag-olive oil din. Minsan, super stress. And,
Kaya ako ginagamit din ito, yung kay Sister Eden na 17, yung esensya. Kasi ano na yun eh, 17 herbal essence, 17 na siya. The reason why, it's because yung antioxidants nandun na. Kaya isang inom mo lang, ang dami ng antioxidants. Ang daming herbs. May anti-inflammatory, antibacterial, etc. etc. So, yun po. Okay na siguro, no? May tanong pa, karagdagan? Ah, yes. Kung so much fatty liver, pure ang kalamansi, iinuman. Fatty liver. Yes, pure. Tama. Pure, mga ilang. Pure. Kung 15 ml yung olive oil, 15 ml din ang kalamansi. Isang Parang kutsara. isang kutsara lang Isang yun eh. kutsara lang yun. Isang kutsara na olive oil, isang kutsara na kalamansi. Pero, turuan natin na huwag nang kakainin yung nagpapafats, fatty liver. Ano ba yung nagpapa-fatty Ano yung liver? nagpapadagdag ng fats? Natural yun kung karne, kung kumakain ng karne, snacks, kung vegetarian man o hindi, kulang sa exercise, puyat, stress, overeating, ano pa, frequently eating, late dinner, yun. Kumakain Or ng, heavy dinner. oh, kumakain ng, Midnight snacks, yun. kumakain ng gata sa gabi. Yun, yung mga gata, Sa gabi. sa gabi. Oo. So, yun po. Always turuan natin na yung root cause. Kasi sa naturopathy, we always ascertain the root cause. Okay? So, okay na siguro. Meron pa ba? Habol? Okay na? So, maraming salamat and God bless.